So, mga kababayan, pag-usapan po natin itong issue na nakakainis pag-usapan. Itong tungkol po sa ating eleksyon. Bakit? Napapansin nyo ba na parang masyadong lumalala, tapos ngayon, sobra ng lumala. Anong ibig ko sabihin? Itong eleksyon natin, nakita natin na lahat ng mga tumatakbong, halos lahat, napakarami. Siguro ko buong Pilipinas baka nasa 80% ng mga tumatakbo ay magkakamag-anak sa isang lalawigan, sa isang probinsya, sa isang bayan, iisang pamilya lang. Isang pamilya lang. Na para bang, ako ang tingin ko, parang naho-hostage. Hino-hostage po ng mga politiko ang eleksyon. Dati, noong araw, ang tumatakbo sa isang bayan, halimbawa, isa lang na sa isang clan or pamilya, isang piraso lang na kandidato. Hanggang sa dumating ang punto na yung nagiging magka-running mate na yung immediate family, magkapatid, mag-ina, mag-ama, 'di ba? Saan ba diyan sa Cavite yung mga rebelya, sa Davao yung mga Duterte. Yung bang iisang pamilya na lang ang matatawag ko bang naninilbihan? Parang itong politika po, yung mga linya nitong mga politiko, mga tumatakbong politiko ay gustong maglingkod. Ang politika para sa kanila, ang pagtakbo sa isang posisyon, sa gobyerno, sa politika, ay paglilingkod. Excuse me. Masyado tayong inuuto, no? Nagtatago sa term na paglilingkod. Paglilingkod sa bayan, paglilingkod sa mamamayan. Samantalang ang katotohanan, mga kababayan, sarili nila at pamilya nila ang pinagsisilbihan nila. Aminin sa hindi, kitang-kita ang pruweba, di ba? Diyan na lang sa Batangas, ako po ay nagulat. Nagulat talaga ako kasi itong eleksyon na to ngayong 2025, parang dito lumabas yung parang sumobra na. Over na. Kita nyo, dati yung tumatakbo lang dyan sa Batangas, yung mag-asawa lang. Si mag-asawang Vilma at saka Ralph Recto. Ngayon, lahat sila nasa gobyerno. Dahil, itong dalawang anak ni Vilma Santos, si Luis at saka si Ryan, syempre mananalo yan. Biruin mo. Yung tatay, although hindi naman elected, hindi elective official, dahil siya ay appointed by the president. Pero nasa gobyerno na rin. Diba? May posisyon sa gobyerno. At itong si Ralph Recto dati na itong tumatakbo. Bilang congressman at saka senador. Papalit-palit siya. Pag naubos na yung termino sa kabila, lipat naman siya sa kabila. Yun na nga. Yun pa lang dating nakakainis na yun. Pero ngayon ito. Kung hindi lang siguro appointed itong si Ralph Recto sa cabinet position, tatakbo yan ng Senado. Tapos, yung anak niya, yung asawa muna. Yung asawa niya, gobernador. Yung anak niyang isa, si Luis, vice governor. Tapos,
Yung isang anak, congressman. Pacquiao. Pacquiao, di ba? Kahit ang sabi nila, ang nanawagan daw na patakbuhin si Luis at saka si yung bunso niya ay yung mga taga Batangas mismo. Well, maybe, siguro, baka nai-starstruck lang kayo, mga taga Batangas. Well, anyway, kung tutuusin naman malinis naman malinis na lingkod bayan itong si Vilma Santos. At mabuting tao din naman itong mga anak niya. Kaya lang parang nakakaano parang hindi na po talaga maganda. Hindi maganda tingnan. Well, hindi lang naman sa Batangas, hindi all over the Philippines. Tingnan mo sa Davao. Sila. Kumbaga parang hino-hostage yung lungsod, yung lugar. Hino-hostage yung probinsya, hino-hostage yung lugar, yung syudad. Sila. Gusto nila, hanggat maaari siguro, lahat ng posisyon, hanggat hindi ipinagbabawal ng batas, hahawakan nila lahat. Mula sa lolo, sa tatay, sunod niyang patakbuhin yung mga asa-asawa nila para hawak nila lahat. Yung mga anak, yung apo, nandiyan na sila lahat Hindi po malayo na pwedeng mangyari yung ganyan. Kasi lumalala nga po Lumalala na po ang sobrang pagkakapal ng mga mukha ng mga politiko natin. Na sa puntong ito, ito sa nangyayari pong ito na pinapakyaw nila ang lahat na posisyon. Parang nakakawalang respeto na po talaga. Dati noong araw, ang taas-taas po ng tingin ko sa mga politiko, ang taas ng tingin ko sa kanila. Senador, para sa akin pag sinabing senador, pag sinabing congressman, gobernador, para sa akin ay kagalang-galang. At talagang napakataas na ambisyon or napakataas na posisyon na mararating ng isang mamamayan. Yun po ang tingin ko dati, kagalang-galang sobra. Ang taas-taas ng tingin ko. Pero ngayon, mga kababayan, sa nangyayari po ngayon, wala na po akong respeto sa mga politiko. Sa totoo lang, parang nakakatamad na nga bumoto Kung hindi nga lang obligasyon. Kasi obligasyon natin na bumoto Sa totoo lang, itong sa senador, medyo napipili ko sanang iboto itong si Ping Lacson. Kasi even nung sa presidential, kung hindi lang tumakbo si PBBM, si Lacson sana yung presidente ko. Kaya lang ngayon, ewan ko kung totoo na yung narinig ko sa balita na mga politiko na pabor sa Pogo, na ang na-mention nga po doon ay isa si Ping Lacson at saka si Isko Moreno. My God! Anong klaseng Pilipino na papabor sa Pogo? Approve sa Pogo? Mga kababayan, si Isko Moreno, hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka na talagang gugustuhin ni Isko Moreno ang Pogo. Noong nasa Manila pa ako nakatira, dati kasi Manileño kami. Inabutan ako niya si Isko. Huling nasa Manila ako, si Isko yung mayor. Gustong-gusto ko yan si Isko noon. Kasi ang ganda-ganda nung palakad niya.
Ang ganda-ganda ng palakad ni Isko. Bilib na bilib ako sa kanya. Lalo pa na yung background niya na dati siyang mahirap. Yung parang Cinderella story. Na sabi ko nga, kapag ito ka ako tumakbong Pangulo, si Isko, susuportahan ko. Kasi ang ganda nung palakad niya noong araw. But, lately, lalo na nung tumakbo siya ng presidente, parang ang dami nating nadiskubre. At lalo na ngayon, nitong tumatakbo siya ulit ng mayor, bumabalik na maging mayor sa Manila. Tapos nakaalyado siya sa hindi naman kaalyado, naka-line up, pero parang sa Duterte group siya eh. Maka Duterte. Tapos, pag maka Duterte, pro-pogo yan. So, anong ibig sabihin yan? Kapag si Mayor Isko, pag si Isko na uli ang naging mayor sa Manila, baka maglipa na dyan ang pogo. Sana po hindi manalo itong si Isko Moreno. Kasi, ang tingin ko dyan parang napakamukhang pera eh. Parang napaka-corrupt niya. Sa ngayon ibang-iba na siya nung nakilala ko noong mayor siya. Nung nandoon pa ako sa Manila. Ngayon parang tingin ko sa kanya parang digong na rin. Okay. So, ang gusto ko pong tumbukin sa pag-uusap natin ngayon, mga kababayan, ito pong nangyayaring politika natin dito sa Pilipinas. Kung nalalaman po ito, at siguro, alam syempre, alam ito sa international community, hindi kaya napagtatawanan tayo mga kababayan ng international community? Kasi walang katinuan ang politika natin. Parang ginagawa na lang nilang joke eh. Parang laro. Pinaglalaroan nitong mga politiko ang ating election process na supposed to be, ito ay isang sagradong, dati diba, kung iisipin natin, dapat isa itong sagradong proseso. Dahil pumipili tayo ng magiging mga leader natin. Pero tingnan mo ang ginagawa. Una-una, sa pagfa-file pa lang ng COC, ano ba ang napapansin natin? Diyan sa pinagdadausan ng filing, diyan sa may Manila Hotel, or diyan sa may election headquarters mismo, ano napapansin natin? Bakit may mga banda? Para saan yung mga banda? Parang piyesta? What for? Parang ngayon lang po yan nangyari. Para saan? Yung mga banda-banda na yan, nagmumukhang piyestahan na magmumukhang circus. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang may banda. Bakit kailangang maglagay ng entertainment? Entertainment ba ang politika? Ang eleksyon? Entertainment? Well, sa nangyayari ngayon, talagang 50% entertainment eh. Entertainment na eh. Kasi ang daming entertainer na tumatakbo. Ang daming mga, hindi naman sana natin minamaliit ang mga artista, pero sa nangyari po, parang sa pagpasok nitong mga artista sa politika, dito natin nabisto na talagang ang utak ng mga artista hindi pang politika. Pang artista lang talaga sila. Ang medyo maayos-ayos lang dito na sa generation ngayon ng mga politika. Kasi before, mayroon namang mga
nagkaroon naman ng mga politicians na mga movie stars na yung mga matitino naman. Pero itong generation ngayon ng mga artista na pumasok sa politika, my God, wala talagang wala kang makitang matino. Meron naman, kahit sa paano, si Dan Fernandez, medyo okay naman siya. Although, halatang halata na mahina din. Mahina din ang ulo. Wala na tayong balita kay yung asawa ni Maine Mendoza. Di ba nung kumandidato yan nung 2022, nung tumakbong sa Congress, balitang-balita yan noon. Pero hindi man lang natin naririnig wala na tayong balita kung ano man lang ginagawa, ano ang kwan. Parang hindi man lang natin naririnig ang boses niya, kung mayroon man lang ba siya ipinaglalaban ng whatever. Wala na. Alam niyo mga kababayan, kung ganito po ang sistema ng eleksyon natin, napakalabo po na marating ng bansa natin ang pagiging klase ng bansa na matatawag nating class A ba? Or superpower? Industrialized? Yung mga ka-level man lang ng Australia, ng Singapore, parang hindi Parang napakalabo. Kasi, ang napapansin ko, paano nating mararating ang level ng bansa natin developed at progresibong bansa in all aspects, economic, literacy, political, military, parang ang labong marating ang pagiging hindi naman superpower kundi ano man lang, ka-level nga ng Singapore, ng Australia, ng Israel, ng Japan. Parang hindi kasi alam mo kung anong nangyayari. Yung mga pondo natin, laki-laking mga pondo ng gobyerno by the bill, ini trillion pala yung mga loan na mga inuutang sa international community, sa World Bank, sa IMF, sa iba-ibang mga bansa, nangungutang tayo. Pero saan napupunta? Utang ng utang, wala naman tayo nakikitang improvement. Kasi ang tingin ko, gagawa ng budget, yearly budget, tapos, parang hindi yata kasya yung income ng bansa natin, yung nakukolektang mga buwis. Parang kulang yata para sa budget. Kaya uutang. Ngayon, para sa akin, ang pagpapatakbo ng bansa ay para ka rin nagpapatakbo ng household, ng pamilya. Hindi ba dapat ang kinakain ng pamilya, ang ginagastos ng pamilya, galing lang doon sa income nung breadwinner, yung mga working members of the family? Di ba dapat ganun? Hindi umuutang sa kapitbahay, hindi umuutang sa kung saan para gastusin, para kainin, konsumuhin. Ang utang kasi, may tubo. So, since may tubo, kailangan yung inutang na pera gamitin sa negosyo, sa bagay na tutubo yung pera. Nang sa ganun, may pambayad ka ng interest at may pambayad, maibabalik doon sa pinagkautangan. Pero kung yan pa ay gagamitin ang inutang pangdagdag sa budget ng bansa, nagagastusin itong mga politiko sa buong taon,
Eh di ang labas, di ba, parang isa kang pamilya na umutang sa labas, umutang sa kaibigan, sa mga nagpapautang, para kainin ang pamilya, ipakain sa pamilya. Na, kumbaga, kakainin, itatapon. Hindi naman tumubo. So, ganun po ang nangyayari eh. Hindi ba dapat na ang budget ng bansa natin para sa susunod na taon, kailangan nang galing lang talaga sa income ng bansa. Galing sa mga taxes, at saka kung mayroon pang pinagkakakitaan ng bansa ng ibang sources, I don't know what. But mainly, primarily, ang pinanggagalingan ng panggastos ng budget ng bansa ay yung taxes. So, ibig sabihin, kung ano lang ang nakolektang taxes, yun lang dapat ang paiikutin. Dapat nga may excess pa yun eh. Savings. Diba? Hindi nga dapat inuubos eh. Kasi nga, kahit sa mga pamilya, sa individuals, family, dapat may nakatagong mga for emergency, savings ba? Excess, surplus, income. Pero nagtataka ako na taon-taon na lang po, gagawa sila ng budget, tapos uutang sa labas para gawing dagdag doon sa budget. Kasi, bakit kasi nga napakalaki ng budget? Hindi kaya ang nakakalaki ng budget yung mga ninanakaw ng mga korap na politiko? Yung mga ginagamit sa mga project na mga ghost project? Dito nga lang sa amin eh. Imposibleng walang budget yan. Yung tulay dyan, nung anong taon pa yun? 2019 pa, inumpisahan yung 2020 yata, inumpisahan yung tulay dyan. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Napaka-imposible na walang budget yan. Taga dito sa amin ang itong si Saldico, head ng appropriations. Parang, so yun po ang nakakainis. Kawawa naman tayo eh. Kawawa yung bansa, kawawa. Kasi naman, imbis na noong araw, mayroon nang tayong namumuno na matino, pinatalsik nyo. Kung hindi sana nawala si Marcos Sr. Ewan ko lang kung ano na ang level ng ano natin ngayon. Kung hindi siya pinatalsik diba? Sa kuryente na lang Mula nung umupo si Cory, diba, para doon nag-umpisa yung brownout hanggang ngayon. Ngayon nga, baka bigla na namang mag-brownout, nagbablog ako Doon yung nag-umpisa. Kasi nga, hindi naman talaga sila, itong mga dilawan na ito, hindi naman talaga to. Wala namang malasakit sa puro lang sila mga good issues Tingnan nyo nga, nung winala ninyo si Marcos Sr., ano nangyari sa bansa natin? Di ba, imbis na umasenso lumubog? Mga inggit kasi Kinainggitan lang si Marcos Sa totoo lang, sabihin man nila na corrupt si Marcos. Well, hindi ko sinasabi na hindi siya corrupt. Baka corrupt, hindi ko alam. Pero parang ang corruption nga talagang nasa dugo na ng politiko, but at least meron siyang mga malalaking programa para sa bansa. Kung nagkurakot man siya, hindi siguro ganun kalaki. Kasi nakikita natin, even yung mga inuutang niya noon sa World Bank, nakikita natin kung saan niya ginagamit. Pagkalalaki mga project na hanggang ngayon nandiyan dyan na pinapakinabangan. Mga magagandang batas na
hanggang ngayon pinapakinabangan ng lahat. Pero nung nawala siya, sino yung mga papalit-palit na nagsipagpalit-palit dyan? Wala namang ginawang maganda sa bansa natin, naghirap tayo ng gusto. Hindi lang yung individual na Pilipino ang naghirap, kundi yung buong bansa mismo. Bagsak yung Pilipinas, hindi pa nakakabangon hanggang ngayon. Nga, imbes na ibinabangon na nitong nakabalik na anak na Marcos, pilit naman pinabababa para yung mga nagpapababa, silang pumalit para gano'n na naman ulit, maghirap na naman. Kasi ang gustong pumalit, yung nagpapatalsik kay Bongbong Marcos, sobrang matakaw sa pera. Tingnan mo, ang dami-dami niyang issue tungkol sa pera. Milyon, hindi lang milyon, hundreds of millions, billions pa napupunta sa mga bulsa nila. Ewan ko ba naman dito sa mga supporter nito hindi nag-iisip Kitang-kita na nga na puro magnanakaw mula doon sa ama. Pati silang magkakapatid. Pero bakit mahal na mahal pa rin nila? My goodness, ang mga tao to. Tingnan mo dyan sa Davao. Bumabalik kumandidato si Digong. Bakit? Sabi mo may cancer ka. Sabi mo matanda ka na, hindi nahirap na nga maglakad. May sakit. Tingnan mo nga itsura, pati magsalita wala nang kaayos-ayos magsalita. Pati edad niya hindi na niya alam ang tunay na edad niya. 73 daw. My goodness, 73 ka dyan. 80 ka na Wala nang kwenta ang pag-iisip hindi mo na maintindihan Tapos, matanda na, naging pangulo na, ano pa? Tapos babalik maging mayor? Ano yan? Maglingkod daw, maglingkod. Kalukuhan maglingkod. Pwede ba? Magpakatotoo na lang. Kayo lahat dyan ng mga politiko. Napaka-plastic naman na gagamitin nyo yung mga salitang makatulong, maglingkod. Kakapal ng mga mukha. Alam mo, sa totoo lang, wala na akong karespeto sa mga politiko. Ultimong si Vilma Santos na ang tinutino akala ko ang tinutino Sinura Honor, tingnan mo. Maybe hindi naman talaga siya ang may idea na tumakbo siya, kundi mayroong isang grupo na gustong gumamit sa kanya. Nagpapagamit naman. Diba? Hindi na nga makapagsalita parang may asma doon sa harap doon sa stage sa harap ng microphone. Hindi niya man alam kung ano ang sasabihin. Nakatingin pa siya doon sa katabi niya parang nagpapa-coach. Wala siyang alam kung ano ang tinatakbo niya. Puta. Nura Honor. Nagpapagamit. Kita mo na halos parang hinihika na parang si Duterte. May cancer ka pala, matanda ka na pala, mayroong mga mas bata na gustong maglingkod. Bakit inaagaw mo, Digong? Bakit hindi mo ibigay doon sa mga mas bata? Ikaw magpahinga ka na kasi matanda ka na May sakit ka kamo. May cancer. O bakit ka tumatakbo? Para maglingkod? Excuse me. O di utang na loob pa yan sa'yo ng mamamayan ng Davao. Dahil kahit na may sakit ka, pinipilit mong maglingkod. Well, of course, alam naman nating lahat na hindi yan. Nagtatago lang kayo sa salitang lingkod. Lingkod, tulong. Masyado ng abuse na masyado yung mga words na tulong at lingkod. Ang pa-plastic ninyo. Wala na akong kaamor-amor sa kahit na sinong politiko ngayon.
Alam niyo mga kababayan, naisip ko, kasi papalala ng palala itong ginagawa nitong mga political families na to Baka dumating po ang araw na ang isang bayan, lahat ng posisyon, hawak na, iisang pamilya lang ang nagpapatakbo. Parang yung panahon ng mga hari at reyna. Diba? Parang ganun Ganun na ang nangyayari. Ginagawa nilang kaharian, yung kanilang baluarte, yung kanilang lugar. Hinahawakan nila, ginagawa nilang kaharian. Sila ang hari. Parang hino-hostage yung syudad, hino-hostage yung probinsya, yung rehiyon, yung lugar. Hostage. Ito namang ang tatanga kasi ng yung mga botante na, karamihan ng mga botante kasi, ang tatanga. Bobotante nga Iilang porsyento lang yung matino, yung middle class, na marunong pumili. Yan po ang nakakaano sa politika, sa bayan natin dahil yung mga botante natin, karamihan, ay yung mga illiterate. Hindi sa minamaliit ko, kundi I am just telling the truth. Dahil sa kamangmangan at pilit din na ginagawang mangmang ng mga politiko, mangmang na nga. Tapos, magrereklamo na naghihirap. So, pag umiyak na naghihirap siya, susubuan ngayon ng ayuda ng politiko. Wala. Hanggang sa ang Pilipino po ay 100% na maging edukado, yung talagang nakapag-aral lahat. Kasi pag na-educate po ang tao nagiging matalino, nagiging marunong. Hindi na siya magiging bubutante. Sana nga po ma-educate lahat. Kailan kaya darating yung panahon na 100% ang literacy rate ng mga Pilipino? Nang sa ganon, marunong pumili ng magiging leader. Alam niyo, minsan naisip ko mga kababayan, pag ganito ng ganito, itong lagay ng bansa natin, hindi kaya umabot sa punto balang araw na itong mga politiko na ito na pamilya, darating ang panahon, natural kapag itong isang pamilya, siya lang ang nakaupo dyan, natural mayroong maiinggit, mayroong maiinis na, bakit sila na lang palagi? Kami rin naman gusto namin. Hindi kaya pag-umpisahan na yun ng pagpapatayan? Nakakatakot yun. Doon na rin kaya matapos ang itong mga dynasty na yan? Kasi pag naging violente na yung mga magkakalabang mga pamilya, baka doon palang maisip nila na gumawa ng batas na bawal na ang dynasty, na bawal na hawakan ng isang pamilya lang ang isang lugar, na bawal magsabay-sabay na tumakbo sa mga posisyon ang lahat ng membro ng pamilya. Dapat ganun Maraming mga maayos, mga matatalino. Hinahawakan lahat ng iisang pamilya. Parang pinagkakakitaan na lang talaga Pinagkakakitaan ang paglilingkod. Ipinapamana. Kasi ang laki-laki ng pera dyan So, itong mga politiko na ito na, sa tingin ko dito, mga tamad dito Mga tamad sila, ayaw nilang magbanat ng buto. Pinaghahakot lang nila yung kaban, nasa kaban ng bayan. Di ba? Ano bang ginagawa ng politiko? Paupo-upo lang, pa-meeting-meeting. Talo-talumpati. Tapos ang mga sinasahod, ang mga hinahawakang pera, ang inuuwi, binubulsang pera, by the billions. Tingnan mo yung Senado.
Sa pork barrel pa lang, ang dinig ko, 1 billion daw isang taon. Ang kagaya kay Lito Lapid, kay Bong Revilla, kay Robin Padilla, maghahawak ng 1 billion sa isang taon, aani nila yon. Para saan? Eh, ang laki-laki na nga ng sahod nila, 1 buwan eh. Di ba? Halos 500,000 ang sinasahod. Tapos may pork barrel pa na billion. Eh kung itong mga pork barrel na yan, eh ginagastos yan sa mga proyekto na pampaunlad ng bansa, matagal na sanang maunlad ang bansang ito. Pero hindi eh. Ang income ng bansa natin, yung mga buwis na yan, pati yung mga inuutang sa labas, napupunta lang sa bulsa. Sa mga bulsa nitong mga kurap, mga makakapalang muka ng mga politiko. Mga sinungaling na politiko, mga kurap, mga manggagamit, magnanakaw. Lingkod-lingkod. Di ba mga kababayan? Kung hindi lang para nakakabwisit ng bumoto eh. Kahit na itong sila, lahat naman sila eh. Mula sa Duterte, pati na nga sa Marcos eh. Sana, mas bibilib ako na, maka-Marcos ako. Pero, sana, kung ang ginawa po ni PBBM ngayon, binago niya yung election system, gaya ng sinabi ko dati na sana naman walang mga parti-partido, walang partido, lahat na gustong tumakbo ng senador maglagay ng limit, halimbawa hanggang 24, dapat mga hanggang 48 to 50 lang ng mga kandidato. Walang gagastusin. Ang gagastos dyan sa eleksyon, gobyerno. Lahat na kandidato, gobyerno ang gagastos. Kasi naghahanap tayo ng susunod na leader eh, di ba? Susunod na matitinong leader. Ngayon, kailangang mag-apply sa kung anumang posisyon yung lahat na mga able and capable and brilliant na mamamayan. Kaya mahirap yan, sorry, mahirap man, kimayaman yan, at least yung nakapag-aral, yung pinag-aralan na babagay doon sa posisyon na tinatakbuhan niya. Kung congressman o senador, kailangang lawyer. Sa totoo lang, abogado dapat eh. Gagawa ng batas. Tapos, ang kakandidato eh, high school lang. Mali po itong ginagawa natin na isang partido ng incumbent government. It's very unfair. Kasi nga, itong incumbent government, ang kanyang partido, nagagamit niya yung pondo ng gobyerno. Mali eh. Mali, di ba? Tapos yung iba, mga hindi kasama sa sa incumbent, gagastos ng sarili nilang pera. Kaya dyan nangyayari yung korupsyon. Dahil mayroong mga sumusuporta, may mga nagdo-donate na mga mayayamang mga na may mga self-interest, mga negosyante. Bakit hindi maglunsad ng national election na gastos ng gobyerno? Tapos yung lahat ng mga kandidato, bigyan ng pagkakataon na maghayag ng mga plataforma nila, ng kanilang mga intensyon. Bigyan sila ng chance na magsalita sa harap ng publiko. Eh ngayon, sino lang ang ini-entertain ng media? Yung mga kilala. Yung mga hindi kilala, kahit na mas able and capable, well, no chance. Porque walang pera.
Hindi po titino. Hindi titino itong bansa natin kung ganyan ang sistema ng pagpipili ng mga susunod na leader. Napakalaking kalokohan itong pagpapatakbo ng gobyerno. Napakalaking kalokohan yung proseso ng pagpili ng mga susunod na leader. Napakalaking joke. Not only joke, a game. Dirty game. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagigil, nakakagalit itong mga nangyayari, itong mga ginagawa ng mga tumatakbong politiko. Ewan ko sa inyo mga kababayan kung ikinatutuwa ninyo yan, kung hindi ba kayo naiinis. Alam ko may mga naiinis. Yung mga matitinong Pilipino, tinan nyo kahit na dito sa mga vlogger, yung mga matitinong vlogger, galit na galit dito sa nangyayari, yung mga ginagawa nitong mga politiko. Sila lang kasi ang sila ang gumagawa ng rules, ng batas para sa kanila. Hindi yung para sa bayan. Hypocrite. Yung mga ginagawa nito mga politikong ito, para yun sa sarili nila at para sa pamilya nila, para sa eternity. For eternity. Sa totoo lang, may hangganan po ang lahat mga kababayan. Itong ginagawang ito, parang yung pyramid yan eh. Na ang pyramid, di ba? Yung mga pyramid scam, yung networking. Sumali-sali ako dyan, ilang networking companies ay sinalihan ko. Pagdating doon sa dulo nauubos yung, di ba? Pag naubos ang pasensya ng tao, mamamayan man or mga kapwa nila mga elitista na nag-aagawan sa sa posisyon, sila yan magpapatayan yan. Sigurado yan. Alangan man, itong isang clan na ito, halimbawa na lang Batangas, kung sila na lang lagi, forever, do you think walang naiinggit? Do you think walang may gusto na maupo din? Hanggang sa, kung hindi kayo kayang patumbahin, kung hindi kayo kayang talunin sa eleksyon, baka gagawa yan ng ibang paraan para mawala kayo. Diyan na po papasok yung violence na sobra-sobra. Nangyari na before. Di ba? Agawan sa posisyon. Pero kung ang pipiliin natin mga leader ay yung talagang mga maayos ang utak, maayos ang puso, kung mga maayos ang intensyon, may talino, yung talagang totoo sa paglilingkod. Wala po magiging ganyan. Eto, hanggat ganito po mga kabayan, hanggat ganito ang nangyayari sa atin, hindi lang hanggat ganito lumalala. Sa susunod na mga eleksyon, mas malala pa yan kapag hindi po ito natigil. Walang mangyayari sa bansa natin. Kasi ang pera natin, napupunta lang sa bulsa nitong mga swapang na to, mga ganid na to. Mga ganid, mga swapang, masiba. Ultimong yung matino na babae na si Vilma Santos, isa na rin. Diba? Nawala yung paggalang ko kay Vilma Santos. Sorry sa mga Vilmanians. Anyway, I have to go kasi sumasakit ng lalamunan ko. Mahalin po natin ang ating bayan mga kababayan. Kung hindi man minamahal ng mga politiko ang ating bayan, tayo na lang. Diba? Tayo na lang magmahal sa ating nag-iisang tahanan. Okay? Peace.